Para po sa devotion natin patungkol sa God is love. Dito po sa devotion natin na ito, pinag-aaralan natin ano ba yung ibig sabihin ng ang Diyos ay pag-ibig. Now, napakalaga po yung doktrina ng Trinity. Trinity. Bakit po? Kasi po, kung walang Trinity, ibig sabihin walang Father, Son, and Holy Spirit sa isang Diyos, paano mo ipapaliwanag yung love? Paano mo ipapaliwanag na merong Diyos tapos meron siyang pag-ibig? Sino yung mahal niya? Paano gumagana? Paano nag-ooperate yung love? Marami po tayong mga kaibigan na mga Muslim, no? Naniniwala sila of course kay Allah. Si Allah po, bago niya likhain ng lahat, merong Allah lang, no? Merong isang Allah. Now, ang tanong, yung Allah ba na yun marunong umibig? Well, sasabihin ng mga kaibigan natin, no, na of course, marunong umibig si Allah. Pero ang tanong, sino yung iniibig niya? Sino yung minamahal niya? Ang kakalabasan po niyan, ang minamahal ni Allah ay walang iba kundi yung kanyang sarili. Now, sa ating mga Kristiyano, naniniwala po tayo sa Father, Son, and Holy Spirit na yung love, it goes beyond the self. Yung Ama nagmamahal sa anak, yung anak nagmamahal sa Ama at sa Santong Espiritu. There is love in the community of the Trinity. Kaya po yung appreciation natin ng love, mas malalim. At yung love na yon, yung pag-ibig na yung Diyos na yon, yun yung ipinaparamdam niya sa atin. It goes beyond God. It goes beyond the self. Ang Diyos ay marunong umibig. At hindi niya basta iniibig lang yung kanyang sarili, or masasabi nating selfish love or self-love, kundi itong love na to, it goes beyond the self. At ito rin yung pag-ibig na itinuturo niya sa atin na gawin natin. Yung pag umibig ka, hindi mo iisipin yung self-interest mo. Hindi mo iisipin yung benefit mo, yung makukuha mo. Tingnan niyo po yung Romans chapter 5 verse 8. Sabi po dito, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Ipinaramdam, ipinahayag, i-demonstrate ng Diyos. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Yung mga panahon na hindi tayo kamahal-mahal, pinakitaan tayo ng pag-ibig ng Diyos. Pinaramdam ng Diyos yung pag-ibig niya sa atin. Namatay si Kristo nung habang tayo'y nagsiswimming pa. Langung-lango pa sa ating mga kasalanan. Yan po yung totoong pag-ibig. At yung pag-ibig ng Diyos, unconditional. Hindi yan nakadepende kung gagawa ka ng mabuti o hindi. Hindi yan nakadepende kung sino ka. Hindi yan nakadepende kung anong status mo sa buhay. Kung may narating ka ba. God's love does not depend on performance. Minsan kasi, 'di ba, yung may mga magulang na todo yung pagpaparamdam nila sa mga anak nila kapag nagpe-perform ng maayos. No, I love you, no? Kasi well-performing yung anak. Pero yung ibang mga anak na hindi nagpe-perform ng maayos, laging bagsak, no? Minsan matigas ulo. Parang hindi nila maiparamdam yung pag-ibig nila sa mga anak na black sheep, no? Kung tawagin, quote-unquote, black sheep. Nakakatuwa lang isipin, no? Na yung pag-ibig ng Diyos, it does not depend on performance. Na kahit hindi ka nagpa-perform ng maayos, you are secure in the love of God. Kasi yung pag-ibig ng Diyos may pagtsatsaga, may pagpapasensya. Hindi ibig sabihin nun na mamumuhay ka sa kasalanan forever. Because the love of God is transforming you through and through. Ang pag-ibig ng Diyos, ito yung pag-ibig na babago sa iyo. Kaya hindi po ako naniniwala na mahal ka ng Diyos, tapos kahit mag-swimming ka sa kasalanan for the rest of your life, okay lang, no? Kasi po, yung pag-ibig ng Diyos, bumabago ng buhay yan. Kung talagang naunawaan mo yung pag-ibig ng Diyos, nakabilang ka talaga sa pamilya ng Diyos na mayroong pagmamahalan. Yung pag-ibig ng Diyos na yun, yung babago sa'yo. Kaya ako naniniwala po ako sa biyaya ng yung grace of God. The grace of God is sufficient
not only to save you, but also to transform you. That's the love of God. That's the grace of God. Ulitin ko po, no? The love of God is not only sufficient to save you, but also to transform you. That is the love and grace of God. Kaya po, maganda po na sinisimulan natin itong series natin na ito, itong Bible Characters Edition na ito, sa pag-ibig ng Diyos. Because the love of God, kaya po isa puntos natin dito, remind ko lang kayo, no? God's love sets Bible stories in motion. Ang pag-ibig ng Diyos, sineset niya yung buong storya ng Biblia. Because the whole Bible is about God's redemptive love. Nawa, katulad ng prayer ni Apostol Pablo, yung prayer po natin dito sa devotion natin na ito, actually ito po ay prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso. Yung Ephesians chapter 4, verse 3, 14 to 19. Ito po yung prayer ni Apostol Pablo na sabi niya sa mga taga-Epeso na sabi dito, root us and establish us in your love. Give us power, together with all your holy people, to grasp, maunawaan, maranasan, maintindihan. Ano yung maintindihan? Ano yung maunawaan? How wide, gaano kalawak, how long, how high, and how deep is the love of Christ. And yun din po ang panalangin ko sa bawat isa sa atin, na mas lalo pa nating maunawaan yung lawak, yung lalim, yung laki, at gaano kagrabe ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At yung pag-ibig na yun, the more you understand the love of God, the more you are being transformed daily. At habang nauunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos araw-araw, nababago rin tayo araw-araw. So I hope ito ay magandang paunang patikim, no? Dito sa ating daily devotions patungkol sa Bible Characters Edition. At sa mga susunod na mga araw po, magpo-focus tayo sa sino yung Diyos. And then, uumpisahan po natin after that kila Adam and Eve, kila Cain at Abel, kay Seth, kay Noah, hanggang sa makarating tayo kay Abraham, kay Jacob, kay Moses, at sa mga hari, no? Kay King Saul and David, hanggang sa mga prophets sa Old Testament. And then, siguro, bandang huli, bago matapos yung maybe mid-year, papunta na tayo sa New Testament, no? Kay Jesus Christ, sa mga apostles, hanggang sa matapos natin, hanggang sa Book of Revelation sa taon na ito. So, magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon spiritually, and even physically and emotionally, even financially, no? Ang Diyos natin ay hindi madamot. So, patuloy tayong pagpalain ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Magkita tayong muli bukas, 5:00 ng umaga, dito sa ating Daily Devotions.